Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa tiwala at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong buksan ang aklat ng isang buhay na babaguhin ng isang gabi. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay nagmumula sa taong binigyan mo ng kapangyarihang saktan ka. Paano ka muling babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong mundo ay gumuho dahil sa kamay ng iyong pinakamamahal? Ang halimimig ng baby powder at ang banayad na himbing ng pagtulog ang sumalubong kay Alonsina Magdiwang pagpasok niya sa silid ng kanyang kambal. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, para silang mga munting anghel na bumaba mula sa langit. Si Hinaya na may maliit na nunal sa gilid ng labi at si Danaya na may bahagyang kulot na buhok sa dulo. Sila ang kanyang hininga, ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang lumuhod sa pagitan ng dalawang maliliit na kama. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ni Hinaya, saka inayos ang kumot na bahagyang nahulog mula sa balikat ni Danaya. "Mommy will be right back, my loves," bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng pagsamba. "May kukunin lang si Mommy sa office. Pagbalik ko, tatabihan ko na kayo." Isang mabilis na halik sa noo ng bawat isa ang kanyang iginawad bago siya maingat na tumayo at lumabas ng silid. Ang pagiging ina at CEO ng Sinagtala Holdings ay isang mahirap na pagbabalanse. Ngunit para sa kanyang pamilya, para sa kanila, lahat ay kaya niya. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa tahimik na kalsada ng syudad ng gintong araw, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya ang text ni Rajahon kanina, ang kanyang asawa. "I'll be working late, my love. May tinatapos lang na report. I love you." Kahit pagod mula sa maghapong sunod-sunod na meeting, napangiti siya. Rajahon was always hardworking. Suportado nito ang bawat desisyon niya. Sila ang perpektong team. Ang naglalakihang gusali ng Sinagtala Holdings ay tila isang natutulog na higante sa gitna ng gabi. Tanging mga ilaw sa lobby at sa iilang palapag ang nananatiling bukas. Kilala siya ng security guard kaya't mabilis siyang pinapasok. "Good evening po, Ma'am Alonsina. Ginabi po kayo," bati ng gwardiya. "May naiwan lang akong importante, Mang Tonyo," sagot niya ng may ngiti. Ang tunog ng kanyang takong, ang tanging umalingaw-ngaw sa malawak at walang taong lobby. Habang nasa loob ng elevator, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto. Mukha siyang pagod, ngunit masaya. Kontento. Hindi niya alam na iyon na ang mga huling sandali ng buhay na kinagisnan niya. Pagbukas ng pinto ng elevator sa executive floor, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Sanay siyang maingay at abala ang palapag na ito. Ngayon, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Ang kanyang opisina ay nasa dulo ng pasilyo. Ang pinakamalaking silid na may pader, nagawa sa salamin. Habang papalapit siya, may narinig siyang kaluskos mula sa loob. Kumunot ang noo niya. Nariyan pa si Rajahon. Siguro'y inaayos na nito ang mga gamit. Ngunit may iba pa siyang narinig. Isang mahinang halinghing. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa isang opisina. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, itinulak niya ang mabigat na pinto ng kanyang opisina na bahagyang nakaawang. At doon, gumuho ang kanyang mundo. Hindi report ang tinatapos ni Rajahon. Hindi mga papeles ang kanyang inaasikaso. Sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mesa niya. Ang mesa na sumisimbolo sa lahat ng kanyang pinaghirapan, ang legasiya ng kanyang ama. Doon nakapatong ang isang babae. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa ibabaw ng mga dokumentong kailangan niyang pirmahan bukas. Ang kanyang damit ay gusot at nakaangat. At ang lalaking nakadagan dito, ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay sa harap ng dambana, ay ang kanyang asawa.
Nabitawan ni Alonsina ang kanyang bag. Ang malakas na kalabog nito sa sahig na gawa sa marmol ang pumutol sa kanilang ginagawa. Sabay silang napalingon. Ang gulat sa kanilang mga muka ay mabilis na napalitan ng ibang emosyon. Si Dag Salagdamio, ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya, ay walang bahid ng hiya habang inaayos ang kanyang sarili. Tumingin ito sa kanya na may halong pang-aasar sa mga mata. Pero ang mas pumatay kay Alonsina ay ang reaksyon ni Rajahon. Walang pagsisisi, walang gulat. Tanging isang malamig at mapanghamong titig. Para bang sinasabi nito, "Oo, nakita mo. At ano ngayon?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Alonsina. Hindi niya magawang huminga. Ang hangin sa silid ay tila ninakaw. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Ang luhon na ibinigay sa kanya ni Rajon kaninang umaga bago siya umalis. Iyon ba ang huling halik ng pagkakanulo? Isang matinding kirot ang biglang sumalakay sa kanyang dibdib na para bang isang punyal ang buong lakas na ibinaon doon. Napahawak siya sa kanyang puso. Ang mga mukha ni Rajahon at Dagsa ay nagsimulang umikot sa kanyang paningin. Ang buong silid ay gumuho sa isang madilim na puyo. Ang huli niyang nakita ay ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Dagsa bago siya nilamon ng kadiliman. Hindi takot o pagsisisi ang unang naramdaman ni Rajahon silang habang nakatingin sa walang malay na katawan ni Alonsina. Ito ay inis. Isang nakakainis na abala sa isang gabi na dapat sana ay perpekto. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagpaplano sa anino, malapit na niyang maabot ang lahat. At si Alonsina, gaya ng dati, ay naroon para sirain ang sandali. Rajahon, anong gagawin natin? Nanginginig ang boses ni Dagsa. Ang bakas ng pagnanasa ay napalitan ng takot. Tiningnan siya ni Rajahon ng may malamig na mata. "Tumayo ka dyan at mag-ayos ka," utos niya. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala. "Ako na ang bahala dito." Kalmado niyang kinuha ang kanyang telepono. Isang daliri ang idiniin niya sa pulso ni Alonsina. May pulso pa. Mabuti. Mas magiging komplikado ang lahat kung hindi. Pagkatapos ay nag-dial siya ng numero ng emergency services. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng nag-aalalang pagkataranta. "Hello? Tulong! Ang asawa ko. Bigla na lang siyang hinimatay dito sa opisina niya sa Sinagtala Holdings. Please, bilisan niyo." Ang galing niya sa pag-arte. Taon ng pagsasanay sa ilalim ng anino ng perpektong Alonsina. Pagkababa ng telepono, lumingon siya kay Dagsa na ngayon ay maayos na ang damit. "Umuwi ka na. Huwag kang magpapakita. Huwag kang sasagot ng tawag mula sa kahit sino maliban sa akin." Maliwanag? Tumango si Dagsa. Ang takot ay napalitan ng paghanga sa kung gaano kabilis kontrolin ni Rajahon ang sitwasyon. Bago umalis, hinawakan niya ang braso nito. Ang plano? Tuloy pa rin. "Di ba?" Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rajahon. Mas lalo pa ngayon. Nang dumating ang mga mediko, si Rajahon ay ang perpektong imahe ng isang nag-aalalang asawa. Ngunit nang isinakay na si Alonsina sa ambulansya at nawala na ito sa kanyang paningin, ang maskara ay nahulog. Bumalik siya sa opisina ni Alonsina, ang kanyang opisina na ngayon. Naabutan niya si Dagsa na hindi pala umuwi. Nakaupo ito sa silyang pang-CEO ni Alonsina. Hinihimas ang mamahaling leather na para bang iyon ang isang trono. "Bagay sa'yo," sabi ni Rajahon. Ngumiti si Dagsa. "Bagay sa atin." Pagtatama niya. Lumapit si Rajahon at inilabas mula sa isang nakatagong vault sa likod ng painting ang isang folder ng mga dokumento. "Naalala mo ang mga investment papers na pinapirmahan ko sa kanya noong nakaraang buwan? Para daw sa expansion sa Cebu?" Tanong ni Rajahon. "Oo. Ang sabi mo ayaw niyang basahin ang fine print dahil masyado siyang tiwala sa'yo." Binuklat ni Rajahon ang mga papeles.
Hindi iyon investment papers. Ito ay isang special power of attorney. Nagbibigay sa akin ng buong kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng kanyang ari-arian at interes sa kumpanya kung sakaling siya ay ma-incapacitate. Itinaas niya ang dokumento. At sa tulong ng doktor na babayaran natin, she will be incapacitated for a very long time. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Rajahon. Pumasok siya sa boardroom na may bakas ng kalungkutan sa muka. Gentlemen, simula niya. I have terrible news. My wife, Aluncina, suffered a severe nervous breakdown last night. The doctors say it's due to extreme stress and exhaustion. She needs complete rest and will be confined indefinitely. Bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaking matagal ng loyal sa ama ni Aluncina, ay tumingin sa kanya ng may pagdududa. At anong mangyayari sa sinagtala? Tanong ng isa. Ito na ang sandaling hinihintay ni Rajahon. Inilatag niya ang special power of attorney sa mesa. Gaya ng nakasaad sa dokumentong ito, na pirmado mismo ni Aluncina, ako ang pansamantalang mamamahala bilang acting CEO hanggang sa kanyang paggaling. Walang sino man ang nakapagsalita. Ang lahat ay nakatali sa legalidad. Sa isang iglap, ang kapangyarihang pinangarap niya ay nasa kanyang mga kamay na. Ang pagiging asawa ni Aluncina Magdiwang ay tapos na. Ngayon, siya na si Rajahon Silang, ang pinuno ng Sinagtala Holdings. Ang pakiramdam ay mas matamis pa sa kanyang inaasahan. Nang gabing iyon, umuwi siya sa bahay na dati ay tila isang hawla. Sinalubong siya ni Manamanang Payapa, ang matandang yaya ni Aluncina, na may nag-aalalang mga mata. Sir Rajahon, kamusta po si Ma'am Sensen? Nasaan po siya? Bakit hindi po siya umuwi? Sunod-sunod na tanong nito. Tinanggal ni Rajahon ang kanyang coat at ibinigay ito sa kasambahay. Hindi man lang tinitingnan si Manang Payapa. Nasa ospital siya at mananatili siya doon. Pero ano pong nangyari? Ang mga bata, kanina pa po siya hinahanap. Doon lang siya hinarap ni Rajahon. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Manatili ka sa trabaho mo, Manang. Alagaan mo ang mga bata. Huwag mong problemahin ang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat. At isa pa, huwag mo nang asahang babalik siya sa lalong madaling panahon. Samantala, sa isang puting silid ng isang mamahaling ospital, dahan-dahang iminulat ni Aluncina ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang mga anak. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng sakit sa kanyang ulo at ng isang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Isang nurse ang pumasok na may dalang isang malaking brown envelope. Ma'am Magdiwang, gising na po pala kayo. Pinabibigay po ng abogado ng asawa ninyo. Nagtataka, kinuha ni Aluncina ang sobre. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, may dalawang set ng mga dokumento. Ang una ay isang petisyon para sa annulment. Ang ikalawa, isang temporary restraining order na nagbabawal sa kanya na lumapit sa kanilang bahay, sa kanyang mga anak, at sa Sinagtala Holdings. Ang huling hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang pagtataksil ay isang bagay. Ngunit ito ay isang pagpulbos, isang deklarasyon ng giyera. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi lang ang kanyang puso ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang lahat. Ang mga pader ng silid sa ospital ay puti, napakaputi. Tila sinisip-sip nito ang lahat ng kulay, lahat ng buhay. Sa loob ng 3 araw, iyon lang ang tinitingnan ni Aluncina. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame, habang ang mga salita sa restraining order ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na parang lason. Bawal lumapit sa kanyang mga anak, bawal lumapit sa kanyang kumpanya, bawal umuwi sa sarili niyang bahay. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang kanyang mga luha.
Ang natira na lang ay isang malalim at nanunuot na pakiramdam ng kawalan. Para siyang isang multo sa sarili niyang buhay, pinapanood ang lahat mula sa malayo habang winawasak ito ng taong minsan niyang tinawag na kalahati ng kanyang puso. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng koneksyon sa mundo sa labas ay ang kanyang telepono. Binuksan niya ang gallery at tiningnan ang mga litrato ni Hinaya at Danaya. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga ngiti. Isang video kung saan kinakantahan nila siya ng happy birthday habang dala ang isang maliit na cupcake. Doon, sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sinundan pa ng isa hanggang sa ang tahimik na pag-iyak ay naging isang hagulgol na yumanig sa kanyang buong katawan. Humagulgol siya para sa kanyang mga anak na nangungulila sa kanya. Humagulgol siya para sa kanyang sarili, sa babaeng nagmahal ng buo at nagtiwala ng lubos. Humagulgol siya dahil sa tindi ng sakit na dulot ng kataksilan. Sa gitna ng kanyang pagtangis, bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Payapa, ang matandang yaya na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Dala nito ang isang bayong na puno ng prutas at isang maliit na termos. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Sensen, anak," malumanay na sabi nito, gamit ang palayaw na tanging ito lang ang tumatawag sa kanya. Umupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. "Nandito lang ako." Ang simpleng mga salitang yon, ang mainit na haplos na yon, ang nagpabuhos lalo sa kanyang emosyon. Yumakap siya sa matanda na parang isang batang nawawala at doon ibinuhos ang lahat ng sakit. Nang sa wakas ay huminahon siya, binuksan ni Manang Payapa ang termos at nagsali ng mainit na lugaw sa isang mangkok. "Kumain ka, anak. Kailangan mo ng lakas. Para saan pa, Manang?" "Wala na. Wala nang natira sa akin," mahinang sagot ni Alonsina. Ang boses ay paos. Tinitigan siya ni Manang Payapa. Ang mga mata nito ay puno ng karunungan na nakuha sa maraming taon ng paglilingkod at pagmamahal. Ang puno, Sensen, yumuyuko sa pinakamatinding bagyo. Hinahayaan niyang malagas ang kanyang mga dahon at mabali ang ilang mga sanga, pero hindi siya nababali mula sa ugat. Dahil alam niyang pagkatapos ng bagyo, sisikat muli ang araw at tutubo siyang muli, mas matatag kaysa dati. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Alonsina. Tumingin siya sa labas ng bintana. Dapit hapon na. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay kulay sa abot tanaw. Isang paglubog, pero alam niyang pagkatapos nito, may pagsikat. Isang bagay ang nagbago sa loob niya sa sandaling iyon. Ang pighati ay hindi nawala, pero hinaluan ito ng isang bagong damdamin. Galit. Isang nag-aapoy na galit. Hindi niya hahayaang sirain siya ni Rajahon. Hindi niya hahayaang kunin nito ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kinabukasan, nagpadesisyon siyang lumabas ng ospital, labag sa payo ng doktor na binayaran ni Rajahon. Sa tulong ni Manang Payapa, nag-check out siya at dumiretso sa isang maliit na paupahan, malayo sa marangyang buhay na kanyang kinasanayan, ngunit iyon ang kanyang kanlungan ngayon. Ang una niyang ginawa ay buksan ang kanyang lumang laptop. Hindi niya ma-access ang mga server ng sinagtala, pero mayroon siyang mga lumang financial reports na nakasave sa hard drive niya. Sinimulan niyang suriin ang mga ito, pahina bawat pahina. Ang kanyang utak, na matagal nang sinanay sa mundo ng korporasyon, ay nagsimulang gumana muli. Dinala siya ni Manang Payapa sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang sulok ng lungsod. Ang pangalan nito, Kape Hinga. Doon, sa gitna ng amoy ng bagong timplang kape, nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Sa pagitan ng mga numero at mga spreadsheet, isang pattern ang nagsimulang mabuo. Mga maliliit na transaksyon na paulit-ulit. Mga pondo na inililipat sa isang subsidiary na hindi niya matandaang inaprubahan. Sa ikatlong araw ng kanyang pagtatrabaho, natagpuan niya ito. Isang pangalan ng kumpanya na nakapukaw ng kanyang atensyon,
RS Ventures. Ang mga inisyal ng kanyang ina, Remedios Silang, ngunit patay na ang ina ni Rajahon bago pa man sila ikasal. Isa itong ghost company at daan-daang libong piso ang inililipat dito bawat buwan sa ilalim ng kategoryang marketing expenses. Ito na, ang unang hibla, ang unang katibayan. Naramdaman ni Alonsina ang pagbilis ng kanyang pulso. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang apoy sa loob niya ay hindi naningas. Ito ay isang siga na nagsisimulang lumaki. Agad niyang tinawagan si Atong Felipe, ang abogado ng kanilang pamilya. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Tito Felipe, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kataksilan, ang mga dokumento, at ang kanyang natuklasan. Sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan ang sumagot. Iha, nagsalita sa wakas si Attorney Felipe, ang boses ay mabigat. I'm sorry. Hindi ko kayang tanggapin ang kaso mo. Ano? Pero bakit po? Naguguluhang tanong ni Alonsina. Masyadong makapangyarihan ang kalaban mo, Sensen. Si Rajahon, may mga connection siya na hindi mo alam. Pasensya ka na. At ibinaba nito ang telepono. Napatitig si Alonsina sa kanyang telepono. Hindi makapaniwala. Pati si Tito Felipe. Napakabilis kumilos ni Rajahon. Naisip niyang naisahan na niya ito. Ngunit sa katotohanan, palagi itong isang hakbang sa unahan. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi. Hindi siya susuko. Kung walang gustong tumulong sa kanya, gagawin niya ito ng mag-isa. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kapehinga. Ang gabi ay bumagsak na, ngunit ang mga ilaw ng syudad ng gintong araw ay nagniningning na parang mga bituin sa lupa. Ang Sinagtala Holdings ay isa sa mga yon. Ang kanyang bituin. At babawiin niya ito. Kahit anong mangyari. Ang pagtanggi ni Attorney Felipe ay isang sampal, ngunit ang sumunod na araw ay isang suntok sa sikmura. Nang sinubukan ni Alonsina na mag-withdraw ng pera mula sa kanyang personal na savings account, hinarang siya ng teller. I'm sorry ma'am, pero naka-freeze po ang account ninyo. May court order po. Ganoon pala kabilis kumilos si Rajahon. Hindi lang siya binura nito sa kanilang pamilya at sa kumpanya. Binura rin nito ang kanyang kakayahang mabuhay. Ang natira na lang sa kanya ay ang kaunting cash na naibigay ni Manang Payapa at ang mga alahas at designer bags na nakatago sa kanyang lumang apartment. Nang gabing iyon, natagpuan ni Alonsina ang sarili sa harap ng isang maliit na pawn shop. Ang ilaw nito ay kumukutitap sa madilim na kalye. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang Hermes Birkin bag. Regalo yon ni Rajahon noong kanilang ika-5 anibersaryo. Naalala pa niya ang saya sa mga mata nito nang ibinigay yon sa kanya. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Magkano po ito? Tanong ng lalaki sa likod ng rehas, sinusuri ang bag na para bang isa lang itong ordinaryong gamit. Walang emosyon na tinanggap ni Alonsina ang halagang inalok sa kanya. Habang papalabas siya ng pawn shop, hawak ang makapal na bungkos ng pera, hindi siya nakaramdam ng panghihinayang. Ito ay isang paalala, isang simbolo ng buhay na kanyang tinalikuran. Bawat piraso ng kanyang nakaraan na ibebenta niya ay isang hakbang palayo sa babaeng naging siya at isang hakbang palapit sa babaeng kailangan niyang maging. Ang pera ay sapat para sa ilang linggong upa at pagkain. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang oras. Oras para mag-imbestiga. Ang pinakamahirap na bahagi ng bawat araw ay ang gabi. Iyon ang oras na tumatawag siya sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng video call gamit ang telepono ni Manang Payapa. Mommy, when are you coming home? Tanong ni Danaya.
Ang maliliit nitong mga mata ay puno ng pangungulila. I miss your bedtime stories. Dagdag ni Hinaya, niyayakap ang isang unan. Parang may bumabara sa lalamunan ni Alonsina. Kailangan niyang maging masaya. Kailangan niyang maging malakas para sa kanila. Mommy is in a very important business trip, my loves. Tinatapos ko lang po ito para sa future ninyo. But we miss you now, Mommy. Ang mga salitang iyon ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. I miss you more than anything in this world, sabi niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Be good to Manang Payapa, okay? I love you both so much. Pagkatapos ng tawag, doon niya hinahayaang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ay nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Ginagawa niya ito para sa kanila. Babawiin niya ang kanilang buhay. Alam niyang hindi sapat ang mga digital files. Kailangan niya ng pisikal na ebidensya. Mga dokumentong hindi kayang burahin sa isang click lang. At alam niya kung saan ito hahanapin. Sa lumang records archive ng Sinagtala, isang maalikabok na bodega sa basement ng gusali. Nagsuot siya ng isang simpleng oversized jacket, baseball cap at salamin. Naghintay siya hanggang hating gabi kung kailan iisang security guard na lang ang nagbabantay sa basement entrance. Nagpanggap siyang isang maintenance crew na may kailangang kunin. Sa kabutihang palad, ang matandang guard ay inaantok at hindi na siya gaanong pinansin. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya sa loob ng archive. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang hanapin ang mga kahon na may markang Financials 2020 to 24. Pawis at kaba ang namuo sa kanyang noo habang binubuklat niya ang daan-daang mga folder. At doon, sa isang folder na may markang Miscellaneous Marketing Expenses, nakita niya ito. Mga resibo, mga liquidation reports, at lahat ay may pirma ni Rajahon, nag-aaproba ng mga bayad sa RS Ventures. Sa ilalim ng pangalan ng kumpanya, nakasulat ang pangalan ng nag-iisang incorporator, Remedios Silang. Ang pangalan sa pagkadalaga ng ina ni Rajahon, hawak na niya. Ang ebidensyang nag-uugnay kay Rajahon sa ghost company. Kumuha siya ng ilang mahahalagang ledger at maingat na inilagay sa kanyang bag. Habang papalabas na siya, narinig niya ang mga yabag. Hoy! Sinong nandyan? Iyon ang boses ng security guard. Nag-iikot pala ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alonsina. Walang ibang daan palabas. Kailangan niyang lagpasan ito. Sa isang mabilis na desisyon, tumakbo siya patungo sa pinto. Nagulat ang guard. Teka, bumalik ka dito. Naitulak niya ang guard at mabilis na tinakbo ang pasilyo. Sa kanyang pagmamadali, naipit ang strap ng kanyang bag sa door handle. Sa lakas ng hila, nabitak ito at nahulog ang bag. Kumalat ang ilang mga dokumento sa sahig. Wala ng oras. Dinampot niya ang karamihan sa mga papel na abot ng kanyang kamay. Ngunit isang manipis na ledger ang gumulong palayo, papunta sa ilalim ng isang mesa. Hindi na niya ito kayang balikan. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ang tunog ng alarma na nagsisimulang umalingaw-ngaw sa buong basement ay humahabol sa kanya. Nakalabas siya sa gusali at nagtago sa isang madilim na eskinita. Habol ang kanyang hininga. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakaligtas siya. Nakuha niya ang karamihan sa ebidensya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga hawak na papeles, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Ano ang nasa ledger na naiwan niya? At sino ang unang makakakita nito pagsikat ng araw? Si Doug Salagdamio ay palaging isang anino. Sa loob ng 5 taon, siya ang mahusay at halos hindi napapansing sekretarya ni Alonsina Magdiwang. Isang anino na nagmamasid, nag-aaral at naghihintay. Ngayon, sa wakas, siya na ang nasa liwanag. Mula sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Alonsina, tanaw niya ang buong syudad ng gintong araw. Ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa gintong plaka sa pinto. Doug Salagdamio, Chief Operating Officer.
Ang bawat pagtawag sa kanya ng Ma'am Dagsa ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat utos niya na sinusunod ay isang patunay ng kanyang tagumpay. Ngunit sa ilalim ng mamahaling damit at kumpiyansa, may isang takot na nananahan. Ang tagumpay niya ay nakatali kay Rajahon at si Rajahon ay hindi mapredikta. Ang pagmamahal nito, kung matatawag ngang pagmamahal, ay kasing bilis magbago ng ihip ng hangin. Alam niyang para kay Rajahon, isa lang siyang kasangkapan. Isang magandang kasangkapan, oo, ngunit isang kasangkapan pa rin. Ang takot na yon ay naging totoo sa isang pagpupulong. Ipinipresenta ni Dagsa ang isang bagong marketing campaign. Bigla siyang pinutol ni Rajahon sa harap ng lahat ng department heads. "That's a terrible idea, Dagsa," malamig na sabi nito. "It lacks vision. It's something Aluncina would have rejected in a heartbeat." Ang pagbanggit sa pangalan ni Aluncina ay isang sampal. Naramdaman ni Dagsa ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga mata ng mga nasa silid ay nasa kanya, puno ng paghusga. Sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging anino. "Of course, Rajahon. I'll revise it," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pagkatapos ng pulong, sinundan niya si Rajahon sa opisina nito. "Bakit mo ginawa iyon?" Galit na tanong niya. "Ang alin?" Tanong ni Rajahon habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. "Ang pagsasabi ng totoo." "Dagsa, you're the COO. Act like one. Don't give me mediocre work." "Hindi mediocre ang trabaho ko. Pinag-aralan ko yon. Hindi sapat," sabi ni Rajahon bago uminom. "Kailangan mong maging mas mahusay. Kailangan mong maging siya." At doon naintindihan ni Dagsa ang lahat. Hindi siya ang gustong makita ni Rajahon sa posisyong yon. Ang gusto niya ay isang bersyon ni Aluncina na kaya niyang kontrolin. Ang pangarap ni Dagsa na maging reyna ay isa lang palang ilusyon. Ginawa lang siyang taga-init ng trono. Ang galit at pagkadismaya ay nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi siya papayag na maging tau-tauhan lamang. Kung si Rajahon ay may sariling plano, kailangan din niyang magkaroon ng sarili niyang alas. Isang hapon, ipinatawag niya si Mr. Robles, ang pinuno ng IT department, isang taong matagal nang nagpapakita ng pagkainis sa pamamalakad ni Aluncina. "Miss Robles, kailangan ko ng pabor," sabi ni Dagsa. Ang boses ay matamis at mapang-akit. "Kailangan ko ng access sa lahat ng files sa central server, lalo na ang mga research and development projects." "Ma'am, that's highly confidential." Nag-aalangang sagot nito. Inilapag ni Dagsa ang isang sobre sa mesa. "Isipin mo na lang itong bonus para sa iyong loyalty." Naintindihan ni Mr. Robles, kinuha niya ang sobre. Kinabukasan, isang USB flash drive ang iniwan sa kanyang mesa. Hawak na niya ang mga pinakatatagong sekreto ng Sinagtala Holdings, mga blueprint ng mga bagong produkto, mga diskarte sa merkado para sa susunod na 5 taon, mga listahan ng kliyente. Ito ang kanyang life insurance. Ang kanyang tiket palabas kung sakaling gumuho ang mundo nila ni Rajahon. Isang linggo ang lumipas. Sa isang marangyang suite, sa isang 5-star hotel, nakipagkita siya sa isang kinatawan mula sa Valeriano Corp, ang pinakamalaking katunggali ng Sinagtala. "Ito ang lahat ng kailangan ninyo para malampasan ang Sinagtala," sabi ni Dagsa. Inilapag ang USB sa mesa. Ngumiti ang lalaki. "At ano ang kapalit?" "Isang posisyon, Executive Vice President, at isang signing bonus na katumbas ng 10 taon kong sahod dito." "Mapaghangad," sabi ng lalaki. "Praktikal," pagtatama ni Dagsa. "Alam ko ang halaga ng hawak ko." Nagkamay sila. Isang kasunduan sa dilim ang nabuo. Sa kanyang pag-uwi, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot kay Dagsa. Ngayon, hindi na siya nakatali kay Rajahon. May sarili na siyang daan. Habang papasok siya sa kanyang condo unit,
Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. The package has been delivered. The payment has been transferred to your offshore account. The agreement is sealed. Mr. Apo Dayao Bantugan will be in touch soon. Apo Dayao Bantugan, ang misteryosong bilyonaryo na nagmamay-ari ng Valeriano Corp, ngumiti si Dagsa. Sa wakas, napansin na siya ng mga tunay na makapangyarihan. Hindi niya alam. Sa kabilang kalye, sa loob ng isang itim na van, isang lalaking nakasuot ng headset ang nakatingin sa kanyang bintana. Nasa unit na ang target. The data transfer is complete, sabi ng lalaki sa kanyang mikropono. Phase 2 is a go. Si Dagsa, sa kanyang pag-aakalang siya ang naglalaro, ay isa lang palang piyesa sa isang mas malaking laro na hindi niya naiintindihan. Ang mga araw ni Alonsina ay naging isang routine ng pagbabantay at paghihintay. Sa umaga, nagpupunta siya sa kapehinga, armado ng kanyang laptop at ng mga dokumentong nakuha niya mula sa archive. Sinusuri niya ang bawat numero, hinahanap ang bawat butas, tinatahi ang kwento ng pandaraya ni Rajahon. Sa gabi, umuuwi siya sa kanyang maliit na apartment, kung saan ang tanging liwanag ay ang pag-asa na makakausap niya ang kanyang mga anak. Ngunit isang umaga, isang balita, ang yumanig sa kanyang munting mundo. Sa business section ng isang online news portal, isang pangalan ang nakasulat sa malalaking titik. Sinagtala Holding. Sinagtala stocks plummet amidst rumors of internal data leak. Naramdaman ni Alonsina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Data leak? Ayon sa artikulo, ang mga confidential na plano para sa kanilang pinakabagong produkto ay biglang lumabas sa merkado at ang kanilang pinakamalaking kakumpetensya, ang Valeriano Corp, ay nag-anunsyo ng isang halos kaparehong produkto. Ang mga investor ay nagpanik. Ang stock price ng Sinagtala ay bumagsak sa pinakamababa nitong halaga sa loob ng 5 taon. Si Rajahon, si Dagsa, ang kanilang kapabayaan at kasakiman ay unti-unting sinisira ang kumpanyang ipinundar ng kanyang ama. Isang alon ng galit ang dumaan sa kanya, ngunit agad itong napalitan ng takot. Kung magpapatuloy ito, baka wala na siyang kumpanyang babawiin. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang nagsimulang lumitaw sa mga financial forums at business talks. Apo Dayao Bantugan, ang mailap at halos mitikal na bilyonaryo sa likod ng Valeriano Corp. Ayon sa mga chismis, sinasamantala niya ang pagbagsak ng presyo ng Sinagtala at tahimik na bumibili ng malalaking block ng shares. Para kay Alonsina, isa itong bagong banta. Isang pating na naaamoy ang dugo sa tubig. Hindi lang sina Rajahon at Dagsa ang kalaban niya ngayon. May isang higanteng gustong lamunin ng buo ang kanyang mana. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral tungkol sa halos imposibleng mahanap na impormasyon tungkol kay Apo Dayao, isang lalaki ang lumapit sa kanyang mesa. Maayos ang pananamit nito, ngunit halata ang pagod at pagkabalisa sa kanyang mukha. Ma'am Alonsina? Tumingala si Alonsina. Si Mr. Ledesma, ang dating head ng Human Resources, isa sa mga unang tinanggal ni Dagsa sa pwesto. Mr. Ledesma, gulat na sabi niya, maupo ka. Ma'am, pasensya na sa abala, sabi nito, palingalinga na parang may takot na masundan. Pero kailangan ninyong malaman ito, magulo sa loob ng Sinagtala. Simula nang umupo si Ma'am Dagsa, sunod-sunod na ang mga di makatwirang desisyon, tinatanggal ang mga loyal sa inyo at itinataguyod ang mga sip-sip sa kanya. Alam ko, Mr. Ledesma, nararamdaman ko. Pero hindi lang yun, ma'am. Pagpapatuloy nito, may mga usap-usapan na si Ma'am Dagsa na siya ang nasa likod ng data leak na ibinenta niya ang kumpanya. Kinumpirma nito ang kanyang mga hinala. Ngunit paano niya ito mapapatunayan? Salamat sa impormasyon, Mr. Ledesma. Malaking tulong ito. Sabi ni Alonsina, ang isip ay mabilis na nagpoproseso. Nang makaalis si Mr. Ledesma,
Bumalik si Alonsina sa kanyang laptop, ang puso ay dumadagundong. Ang kanyang laban ay mas naging komplikado. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong makapangyarihan. Ngunit sino? Nang gabing iyon, habang tinitingnan niya ang kanyang email, isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na address ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang email address ay isang random na kombinasyon ng mga letra at numero. Ngunit ang subject line ang nagpatigil sa kanya. Alam ko ang katotohanan tungkol sa sinagdala. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang email. Ang laman nito ay maikli lamang, walang pagbati, walang pagpapaalam. Kung gusto mong bawiin ang sayo, magkita tayo. Bukas, 2 p.m., The Filipiniana Reading Room, National Library. Maghanap ka ng aklat ni Nick Joaquin. Sa ilalim nito, may 3 inisyal lamang. ADB Apo, Dayaw. Bantugan? Napatitig si Alonsina sa screen. Ito ba ay isang patibong? Isang paraan para ilabas siya sa kanyang pinagtataguan? Ang taong sumisira sa kanyang kumpanya ay gustong makipagkita sa kanya. Ang kanyang unang instinct ay huwag pansinin ito. Masyadong mapanganib. Ngunit habang tinititigan niya ang mga inisyal, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Hindi ito takot, kundi kuryosidad. Paano siya nahanap nito? Ano ang gusto nito sa kanya? Tumingin siya sa tumpok ng mga ebidensyang hawak niya. Hindi ito sapat. Kailangan niya ng mas malakas na armas. Isang bazooka, sabi nga nila. At marahil, ang misteryosong higanting ito ang may hawak nito. Kailangan niyang sumugal. Kinabukasan, suot ang simpleng bestida at salamin. Pumasok si Alonsina sa tahimik at maringal na National Library. Ang amoy ng mga lumang libro ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Naglakad siya patungo sa Filipiniana section. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog. Nakita niya ang section para kay Nick Joaquin. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga mata ay nagmamasid sa paligid. May isang lalaking nakatalikod, nakasuot ng barong, at nagbabasa ng isang libro. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, dahan-dahan itong lumingon. Hindi siya ang inaasahan ni Alonsina, hindi isang matandang negosyanteng mayabang. Ang lalaking nasa harap niya ay nasa mga late 40s, may matipunong pangangatawan at mga matang puno ng talino at lungkot. Miss Magdiwang, sabi nito sa isang malalim at mahinahong boses, I'm glad you came. Ang unang naramdaman ni Alonsina ay pagbabantay. Tiningnan niya si Apo Dayaw Bantugan mula ulo hanggang paa. Ito ang lalaking dahan-dahang nilalamon ang kanyang kumpanya. Bakit ito gustong makipagkita sa kanya? Mr. Bantugan, sabi ni Alonsina. Ang boses ay matatag kahit pa kumakabog ang kanyang dibdib. Diretsuhin na ninyo ako. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Apo Dayaw. Ngunit hindi itong ngiti ng pagyayabang. Ito ay ngiti ng paggalang. Maupo ka muna, Alonsina. May kwento akong gustong ibahagi sa'yo. Nag-aalangan man ay sumunod si Alonsina. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa isang sulok ng reading room. Ang sikat ng araw mula sa mataas na bintana ay nagbibigay liwanag sa kanilang pagitan. Ang pangalan ng tatay ko ay Lakan, simula ni Apo Dayaw. At ang pangalan ng tatay mo ay Datu. Hindi sila magkanegosyo, hindi sila magkasosyal, pero sila ay magkaibigan, magkapatid sa ibang ina. Kumunot ang noo ni Alonsina. Hindi niya kailanman narinig na binanggit ng kanyang ama ang pangalang iyon. Noong araw, pagpapatuloy ni Apo Dayaw, ang pamilya namin ay nagmamay-ari ng isang maliit na bukid sa probinsya. Isang taon, tinamaan kami ng matinding tagtuyot na sinundan ng isang malakas na bagyo. Nawala ang lahat sa amin. Nagkasakit ang tatay ko at wala kaming pera para sa gamot. Nasa bingit na kami ng kamatayan. Tumingin si Apo Dayaw sa malayo.
na para bang binabalikan ang isang masakit na alaala. Isang araw, isang estranghero ang napadaan sa aming baryo. Nakita niya ang aming kalagayan. Ang pangalan niya ay Datu Magdiwang. Ang tatay mo, hindi siya nagdalawang isip. Ibinenta niya ang kanyang relos, isang pamana pa raw mula sa kanyang lolo, para lang maipagamot si Tatay Lakan. Binigyan niya kami ng puhunan para makapagsimulang muli. Napatitig si Alunsina, hindi makapagsalita. Ang ama niya, nakilala niya bilang isang matigas na negosyante, ay may pusong ganito. Bago umalis ang tatay mo, sabi ni Apo Dayaw, iniwan niya ang isang bagay kay tatay. Inilabas ni Apo Dayaw ang isang maliit at lumang kwintas mula sa kanyang bulsa. Gawa ito sa kahoy at may nakaukit na 2 letrang L at D na magkadugtong. Ang sabi niya, Lakan at Datu, magkaibigan habang buhay. Nangako ang tatay ko na balang araw, babayaran niya ang kabutihang yon. Hindi niya ito nagawa bago siya pumanaw, kaya't ako ang tutupad sa pangakong yon. Inilipat ni Apo Dayaw ang kanyang tingin pabalik kay Alunsina. Ang kanyang mga mata ay seryoso na ngayon. Pinagmamasdan kita mula sa malayo, Alunsina. Nakita ko kung paano mo pinalago ang sinagtala. Nakita ko ang iyong galing. At nakita ko rin ang ahas sa tabi mo. Si Ragyahon! Bulong ni Alunsina. Hindi lang siya, sabi ni Apo Dayaw. Dinala niya si Alunsina sa isang private study room sa loob ng library. Sa loob, may isang malaking screen at isang high-tech na setup. Sa isang click, ipinakita niya ang isang diagram. Ito ang ginawa ni Ragyahon, paliwanag niya. Ipinakita ng diagram kung paano dumadaloy ang pera mula sa sinagtala papunta sa RSH Ventures at mula doon ay papunta sa iba't ibang offshore accounts. For years, he has been bleeding your company dry, slowly but surely. Sunod niyang ipinakita ang isang video, surveillance footage mula sa lobby ng isang hotel. Malinaw na makikita si Dagsa na inaabot ang isang USB sa isang lalaki. At ito naman si Dagsa. Sabi ni Apo Dayaw, ibinenta niya ang lahat ng R&D secrets ninyo sa akin. Sa inyo, naguguluhang na tanong ni Alunsina, bakit? Para wasakin ang sinagtala? Umiling si Apo Dayaw. Para iligtas ito, alam kong may traidor sa loob. Kailangan kong malaman kung sino. Binigyan ko si Dagaysa ng lubid para bigtihin niya ang kanyang sarili. Ang pagbili ko ng shares ng sinagtala, hindi iyon para kontrolin ito. Iyon ay para protektahan ito, para hindi ito mabili ng iba habang mahina ang presyo. Para pagdating ng panahon na handa ka nang bumalik, may babalikan ka pa. Napaupo si Alunsina. Ang lahat ng kanyang akala ay baligtad. Ang lalaking itinuring niyang pinakamalaking banta ay ang kanyang pinakamalaking kakampi pala. Ang lahat ng ginawa nito, ang pagbili ng shares, ang pakikipag-ugnayan kay Dagsa, ay isang napakakomplikadong laro ng chess para protektahan siya. Hindi ko alam. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. May isang taong kumakampi sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Ang tatay mo ang nagligtas sa pamilya ko, Alunsina. Utang ko sa kanya ang buhay na mayroon ako ngayon. Sabi ni Apo Dayaw, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko hahayaang may manakit sa anak niya. Ibinigay niya kay Alunsina ang isang high-security tablet. Nandyan ang lahat. Ang bawat bank transaction ni Ragyahon, ang video at audio recording ng pag-uusap ni Dagsa. Mga testimonya mula sa mga taong sinuhulan nila. Lahat ng kailangan mo para ipakulong sila habang buhay at para bawiin ang sinagtala. Tiningnan ni Alunsina ang tablet. Pagkatapos ay tumingin siya kay Apo Dayaw. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila biglang gumaan. Ang daan sa unahan ay mahirap pa rin, ngunit ngayon, hindi na madilim. May liwanag na.
Binigyan na kita ng mga armas, sabi ni Apo Dayaw. Ang kanyang mga mata ay may halong hamon at pagtitiwala. Ngayon, ipakita mo sa akin kung paano tatapusin ng anak ng kaibigan ko ang laban na ito. Iyang mundo ni Rajahon Silang ay nagsisimulang gumuho, piraso bawat piraso. Ang pakiramdam ng pagiging hari sa sarili niyang kaharian ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa bangko. Mr. Silang, we've detected some unusual activity in your offshore accounts. May nagtangkang mag-access nito mula sa isang di-autorisadong source. We've had to temporarily freeze them for security reasons. Naramdaman ni Rajahon ang pagbagsak ng kanyang sikmura. Sino? Paanong... Tanging siya lang ang nakakaalam ng mga account na yon. Pagkatapos, ang mga miyembro ng board, ang dating mga tupa na sunod-sunuran lang sa kanya, ay biglang nagkaroon ng tinik. Sa huling pagpupulong, binomba siya ng mga tanong tungkol sa biglaang pagbagsak ng stock at sa mga usap-usapan tungkol sa data leak. Naramdaman niya ang kanilang mga matang mapanuri, ang kanilang kawalan ng tiwala. Pinagsisikapan naming ayusin ang lahat, sagot niya. Pilit na pinapakita ang kumpiyansa. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nawawalan na siya ng kontrol. Ang pinakamasama sa lahat ay ang katahimikan. Walang kahit anong balita mula kay Alonsina. Simula nang lumabas ito ng ospital, para itong bulang naglaho. At ang katahimikang yon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw o banta. Alam niyang may ginagawa ito. Hinihintay lang nito ang tamang oras para umatake. Nawawalan na tayo ng oras, Rajahon! Sigaw ni Dagsa, pumasok sa kanyang opisina na parang buhawi. Ang dating sopistikadang ayos nito ay napalitan ng pagkataranta. Tinawagan ako ng Valeriano Corp. They're backing out of our agreement. At ang pera, hindi ko ma-access. Anong nangyayari? Tumahimik ka! Bulyaw ni Rajahon, ibinagsak ang hawak na paperweight sa mesa. Sa tingin mo ba hindi ko alam? May gumagalaw laban sa atin. At alam ko kung sino. Si Alonsina? May takot sa boses ni Dagsa. Pero paano? Wala siyang pera. Wala siyang koneksyon. Iyan din ang akala ko. Sabi ni Rajahon, naglalakad-lakad sa kanyang opisina na parang isang hayop na nakakulong. Pero nagkamali ako. Minaliit natin siya. Kailangan nilang gumawa ng isang bagay na desperado, isang bagay na dudurog kay Alonsina, hindi lang bilang isang negosyante, kundi bilang isang tao. Isang bagay na sisira sa kanyang kredibilidad bago pa man siya makapagsalita. At doon, isang masamang ideya ang nabuo sa isip ni Rajahon. Kung hindi niya kayang talunin si Alonsina sa boardroom, tatalunin niya ito sa korte ng opinyon ng publiko. May ideya ako, sabi niya, lumingon kay Dagsa na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na siguradong magpapatahimik sa kanya habang buhay. Kinabukasan, ang mga tabloid at gossip websites ay nagpiesta. Shocking revelation. Fallen CEO Alonsina Magdiwang isinugod sa ospital dahil sa nervous breakdown inabandona ang mga anak. Insider source. Alonsina Magdiwang may matagal ng problema sa pag-iisip, isang unfit mother. Ang mga artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, pinalaki ng mga pekeng testimonya mula sa mga concerned friend at former employee. May mga litratong in-edit para magmukhang haggard at wala sa sarili si Alonsina. Mayroon ding kopya ng kanyang medical records mula sa ospital na binayaran ni Rajahon para pekehin na nagsasabing siya ay dumaranas ng severe depression and paranoia. Ang kwento ay perpekto. Isang makapangyarihang babae na hindi kinaya ang pressure, bumigay, at ngayon ay isang panganib sa kanyang mga anak. Habang binabasa ang mga artikulo sa kanyang apartment, naramdaman ni Alonsina ang isang uri ng sakit na hindi pa niya naramdaman dati. Ang pagnakawan siya
lokohin, iyon ay masakit. Ngunit ang sirain ng kanyang pagkatao, ang gamitin ng kanyang pagiging ina laban sa kanya, iyon ay demonyo. Hinawakan niya ang teleponong bigay ni Apo Dayaw. Nakita mo na ba? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Oo, kalmadong sagot sa kabilang linya. Ito ang huling hininga ng isang taong nalulunod. Desperado na siya. Pero ang mga anak ko, paano kung maniwala sila? Paano kung ang korte? Hindi sila maniniwala. Pagputol ni Apo Dayaw. Dahil ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. At ang katotohanan ay nasa panig mo. Huwag kang matinag, Alonsina. Hayaan mo siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay dumating kinahapunan. Isang courier ang naghatid ng isang opisyal na dokumento sa kanyang pintuan. Galing ito sa family court, isang petisyon na inihain ni Rajahon para sa sole custody ng kanilang mga anak. At kalakip nito, isang utos mula sa korte na nag-aatas sa kanya na sumailalim sa isang mandatory psychological evaluation. Napaupo si Alonsina sa sahig, hawak ang papel. Ito na. Ito ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. Sa isang iglap, siya ang naging kontrabida sa sarili niyang kwento. Siya ang masamang ina. Siya ang baliw. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang lungsod ay patuloy sa kanyang pag-inog. Walang pakialam sa kanyang gumuho na mundo. Naramdaman niya ang pagod, ang sakit, ang pagnanais na sumuko na lang. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mukha ng kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang tiwala. At naalala niya ang sinabi ni Manang Payapa, ang puno, yumuyuko sa bagyo, pero hindi nababali. Hindi. Hindi siya babali. Hindi ngayon. Ang sakit na dulot ng mga paninira ni Rajahon ay hindi nawala. Nanatili ito. Isang mapait na lasa sa kanyang dila, isang bigat sa kanyang puso. Ngunit sa halip na hayaan itong lasunin siya, ginawa itong gatong ni Alonsina. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pekeng akusasyon ay nagsilbing panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Tapos na ang pagtatago, tapos na ang pag-iyak sa dilim. Panahon na para sa pag-ipon ng bagyo. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang mayabang na kalaban ay ang maliitin ang kapangyarihan ng isang nasaktang kaluluwa, sabi ni Apo Dayaw sa kanilang pag-uusap sa telepono. Akala niya ay sinira ka niya. Ang hindi niya alam, binigyan ka lang niya ng dahilan para lumaban ng mas matindi. Ano ang unang hakbang? Tanong ni Alonsina. Ang boses ay kalmado na at puno ng bakal na determinasyon. Ang bagyo ay hindi nagsisimula sa isang malakas na kulog, sagot ni Apo Dayaw. Nagsisimula ito sa pagbabago ng hangin. Kailangan nating kunin ang tiwala ng mga taong pinakamahalaga, ang mga empleyado ng Sinagtala. Sa tulong ng logistic team ni Apo Dayaw, isang serye ng mga lihim na pagpupulong ang inorganisa. Sa isang tahimik na restaurant, isa-isang kinausap ni Alonsina ang mga department heads at managers na matagal nang loyal sa kanya, ang mga taong tinanggal o minaliit ni Rajahon at Dagsa. Kabilang doon si Mr. Ledesma ng HR, si Mrs. Santos ng Finance, at ang matandang pinuno ng Research and Development. Sa una, puno sila ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit nang ipinakita ni Alonsina ang mga ebidensya sa tablet na bigay ni Apo Dayaw, ang mga bank records, ang mga video, ang kanilang pag-aalinlangan ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay ng galit. Walang hiya sila, sabi ni Mrs. Santos, isang babaeng halos buong buhay ay inilaan sa Sinagtala. Sinira nila ang tiwala nating lahat. Handa kaming tumestigo, ma'am, sabi ni Mr. Ledesma. Para sa inyo at para sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Sa bawat taong nakakausap niya, lalong lumalakas ang hangin. Ang mga bulong-bulungan ng suporta ay nagsimulang kumalat sa loob ng Sinagtala. Isang lihim na hukbo
na nabubuo sa ilalim mismo ng mga ilong nina Rajahon at Dagsa. Ang susunod na hakbang ay ang legal na opensiba. Ipinakilala siya ni Apodayaw kay Attorney Lira Valdez, isang bata ngunit kinatatakutang corporate lawyer na kilala sa tawag na The Lioness. Sa opisina ni Attorney Lee Valdez, inilatag ni Alonsina ang lahat. Impressive, sabi ni Attorney Lee Valdez matapos suriin ang mga ebidensya. This is not just a corporate takeover case. This is large-scale fraud, embezzlement and economic espionage. Sapat ito para mabulok sila sa kulungan. May isa pa. Sabi ni Alonsina, inilapag ang court order para sa psychological evaluation. Gusto niyang palabasin na wala ako sa tamang pag-iisip para makuha ang custody ng mga anak ko. Tiningnan ni Attorney Valdez ang dokumento at isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Excellent. Ginamit niya ang korte para siraan ka. Gagamitin natin ang korte para ilantad kung sino talaga siya. We will comply with the evaluation at gagamitin natin ang resulta nito para patunayan na hindi ka lang matino, kundi isang biktima ng psychological abuse. We will turn his own weapon against him. Sa loob ng isang linggo, inihanda nila ang lahat. Habang si Attorney Valdez ay naghahanda ng mga legal na dokumento, si Alonsina, kasama ang kanyang lihim na gabinete, ay naghahanda para sa pinakamalaking laban, ang isang emergency shareholders meeting. Sa ilalim ng corporate bylaws ng sinagtala, maaaring magpatawag ng ganitong pulong kung may petisyon ang hindi bababa sa 25% ng mga shareholders. Si Apodayaw Bantugan, na ngayon ay nagmamay-ari na ng 40% ng shares ng kumpanya, ang formal na naghain ng kahilingan. Gabi bago ang nakatakdang pulong, tumayo si Alonsina sa bintana ng kanyang maliit na apartment. Ang dati simbolo ng kanyang pagkatalo, ngayon ay naging kanyang war room. Tanaw niya ang nagniningning na gusali ng Sinagtala Holdings sa di kalayuan. Ang kanyang tahanan, ang kanyang mana. Naalala niya ang unang araw niya doon bilang isang intern, puno ng pangarap. Naalala niya ang kanyang ama na nagsabing, ang pangalang Sinagtala ay hindi lang pangalan ng kumpanya, anak. Ito ay isang pangako. Isang pangako na palagi tayong magiging liwanag at gabay, na wala ang liwanag na yon ng pansamantala. Ngunit bukas, sisikat itong muli. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Manang Payapa. Isa itong litrato ni Hinaya at Danaya na mahimbing na natutulog. Sa ilalim nito, isang text. Ipinagdarasal ka namin, anak. Ipakita mo sa kanila ang lakas ng isang magdiwang. Huminga ng malalim si Alonsina. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Tanging isang kalmadong determinasyon na bumabalot sa kanya. Samantala, sa penthouse office ng Sinagtala, tinanggap ni Rajahon at Dagsa ang notice para sa emergency shareholders meeting. An emergency meeting? On what grounds? Tanong ni Dagsa. Bahagyang kinakabahan. Tumawa si Rajahon, isang tawang mayabang at walang bahid ng pag-aalala. Relax. Ito ay pakana ni Apodayaw. Gusto niya sigurong takutin tayo para ibenta natin ang shares natin sa murang halaga. O baka naman si Alonsina, sa kanyang kahibangan, ay nag-isip na may magagawa pa siya. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak. Hayaan natin silang maglaro. Bukas, sa harap ng lahat ng shareholders, ipapakita natin ang medical records ni Alonsina. Ipapakita natin kung sino talaga ang wala sa lugar. Bukas, tuluyan na nating tatapusin ang pangalan ni Alonsina Magdiwang. Hindi nila alam na ang bagyo na kanilang minaliit ay handa ng manalasa at sila ay nasa mismong sentro nito. Ang boardroom ng Sinagtala Holdings ay puno ng mga bulungan at tensyon. Naroon ang lahat ng miyembro ng board, mga major shareholders, at mga kinatawan mula sa iba't ibang investment firms. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Rajahon Silang,
Ang kanyang muka ay nagpapakita ng huwad na kumpiyansa na parabang siya ang nag-imbita sa lahat para sa isang pagtitipon. Sa kanyang tabi, si Doug Salagdameo, nakasuot ng isang power suit ngunit hindi maitago ng mamahaling tela ang panginginig ng kanyang mga kamay. Salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Rajahon, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Naiintindihan ko ang inyong mga agam-agam dahil sa mga nagdaang kaganapan. Ngunit narito ako para siguruhin sa inyo na ang pamunuan ng sinagtala ay nasa mabuting kamay. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Ang lahat ng mga mata ay napalingon. Ang mga bulungan ay biglang tumigil. Pumasok si Alonsina Magdiwang. Hindi siya ang babaeng haggard at talunan na ipininta ng mga tabloid. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang paglakad ay may bigat at layunin. Sa kanyang tabi ay si Attorney Lira Valdez. Sa likuran niya, sina Mr. Ledesma at Mrs. Santos. Hindi siya mukhang biktima. Mukha siyang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Napatayo si Rajahon, ang gulat ay hindi maitago sa kanyang muka. Alonsina, anong ginagawa mo dito? You are not welcome here. Sa pagkakaalam ko, Mr. Silang, nagmamay-ari pa rin ako ng 20% ng kumpanyang ito. Kalmadong sagot ni Alonsina. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit malinaw. At may karapatan akong malaman kung bakit ang pinaghirapan ng aking ama ay sinisira ng isang magnanakaw at ng kanyang kalaguyo. Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga tao sa silid. How dare you! Sigaw ni Dagsa. Napatayo na rin. Umupo ka, Miss Lagdameo. Matigas na sabi ni Attorney Valdez. Hindi pa nagsisimula ang iyong bahagi sa presentasyong ito. Anong presentasyon? Naguguluhang tanong ng isang board member. Ngumiti si Alonsina. Isang presentasyon tungkol sa katotohanan. Sa isang senyas mula kay Attorney Valdez, ang malaking screen sa likod ni Rajahon ay biglang umilaw. Ang unang ipinakita ay isang flowchart. Ang flowchart na ipinakita sa kanya ni Apo Dayaw. Sa loob ng 4 na taon, nagsimula si Alonsina. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Mahigit 20 milyong piso ang sistematikong inilipat mula sa pondo ng sinagtala papunta sa isang ghost company na tinatawag na RS Ventures. Ang mukha ni Rajahon ay biglang namutla. Ang RS Ventures pagpapatuloy ni Alonsina habang ang mga dokumento ng SEC registration ay lumitaw sa screen ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng ina ni Mr. Silang na pumanaw 3 taon bago pa man itatag ang kumpanyang ito. Sunod na lumitaw ang mga bank statement, mga kopya ng tseke. Lahat ay may pirma ni Rajahon. Ang bawat ebidensya ay isang dagok, isang pako sa kanyang kabaong. This is absurd! These are fabricated! Sigaw ni Rajahon. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Gawa-gawa ba kamo? Tanong ni Alonsina. Sunod na ipinakita sa screen ang isang video. Surveillance footage. Si Dagsa. Sa lobby ng isang hotel, inaabot ang isang USB sa isang lalaki. At para naman sa ating masipag na CEO, sabi ni Alonsina, ang kanyang tingin ay bumaling kay Dagsa na ngayon ay parang kandilang nauupos. Narito ang patunay ng kanyang katapatan sa kumpanya. Ibinenta niya ang ating pinakatatagong mga sekreto sa Valeriano Corp, kapalit ng pera at posisyon. Hindi totoo yan. Naiiyak na sabi ni Dagsa. Hindi ba? Tanong ni Attorney Valdez at pinindot ang isang button sa kanyang tablet. Isang audio recording ang umaling-awngaw sa buong silid. Isang posisyon, Executive Vice President, at isang signing bonus. Malinaw na boses ni Dagsa. Ang katahimikan sa boardroom
ay nakakabingi. Ang lahat ng mga mata ay nasa 2 taong nasa gitna, na ngayon ay hubad sa kanilang mga kasinungalingan. At bilang panghuli, sabi ni Alonsina, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit dahil sa galit, hindi sa kahinaan. Ipinakalat ng Ginoong ito na ako ay wala sa tamang pag-iisip, na ako ay isang masamang ina. Isang dokumento ang lumitaw sa screen. Narito ang resulta ng aking court-mandated psychological evaluation. Sinasabi dito na ako ay psychologically sound and fit to be a parent at nagpapakita ng mga senyales ng victim of severe gaslighting and emotional abuse. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rahahon. Ang apoy ng paghihiganti at katarungan ay nag-aalab doon. Tapos ka na, Rajahon. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Pumasok si Apo Dayaw Bantugan. Sa unang pagkakataon ay ipinakilala ang kanyang sarili sa publiko. Magandang umaga sa inyong lahat. Sabi niya, ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng respeto ng lahat. Ako si Apo Dayaw Bantugan. Bilang may-ari ng 40% ng shares ng Sinagtala Holdings at bilang kinatawan ng Valeriano Corp, nais kong ipahayag ang aking buong suporta sa pagbabalik ni Alonsina Magdiwang bilang CEO. At nais ko ring ihain ang mga kasong economic espionage at corporate fraud laban kina Mr. Silang at Miss Lagdamio. Iyon na ang huling dagok. Sa likuran ni Apo Dayaw, 2 unipormadong pulis ang pumasok. Rajahon Silang, Dagsa Lagdamio, sabi ng isang pulis sa malinaw at matigas na boses. Inaaresto kayo sa salang qualified theft, fraud, at corporate sabotage. May karapatan kayong manahimik. Hindi na narinig ni Alonsina ang mga sumunod. Pinanood lang niya habang ang lalaking minsan niyang minahal at ang babaeng kanyang pinagkatiwalaan ay pinupusasan at inilalabas mula sa silid. Ang kanilang mga mukha, ang isa'y puno ng di makapaniwalang galit. Ang isa na may basang-basa ng luha ng pagsisisi ay ang huling imahe ng kanyang nakaraan. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat na puno ang silid ng palakpakan. Ngunit si Alonsina ay nakatingin lang sa labas ng bintana, sa asul na kalangitan. Nakuha na niya ang katarungan, ngunit bakit parang may kulang pa? 6 na buwan ang lumipas. Ang Sinagtala Holdings ay muling nagniningning, mas maliwanag pa kaysa dati. Sa ilalim ng pamumuno ni Alonsina at sa tulong ni Apo Dayaw Bantugan bilang bagong chairman of the board, ang kumpanya ay hindi lang nakabangon. Lumago ito. Ang tiwala ng mga investor ay naibalik at ang moral ng mga empleyado ay mas mataas pa kaysa dati. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ni Alonsina ay hindi nangyari sa boardroom. Nangyari ito sa loob ng isang maliit at bagong bahay na may hardin kung saan ang halakhak ni Hinaya at Danaya ay malayang umaalingaw-ngaw. Mommy, look! I drew our family. Sisigaw ni Danaya, ipinapakita ang isang papel na may 4 na stick figures na magkakahawak kamay. Siya, si Hinaya, si Manang Payapa, at si Alonsina sa gitna. Mas malaki kaysa sa lahat. Ngumiti si Alonsina, isang ngangiting totoo na umaabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang drawing at niyakap ang kanyang kambal. It's beautiful, my loves. The most beautiful family in the world. Nakuha na niya ang full custody. Ang mga kasinungalingan ni Rajahon ay nabura ng katotohanan. Ngayon, ang bawat gabi ay may bedtime story. At ang bawat umaga ay may mga halik at yakap. Ang kanyang mundo ay muling nabuo. Hindi sa pundasyon ng isang perpektong pangarap, kundi sa matibay na bato ng katotohanan at pagmamahal. Isang araw, bago ang huling pagdinig sa kaso ni Rajahon at Dagsa, gumawa si Alonsina ng isang desisyon na walang ibang nakaunawa kundi siya. Nagpunta siya sa city jail. Sa visitation area, isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Ang Rajahon na nakita niya ay malayo na sa mayabang at makapangyarihang lalaki na kanyang nakilala.
Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang katawan ay tila nabawasan ng 10 taon ng bigat at pagsisisi. Bakit ka nandito? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka? Tinitigan siya ni Alonsina at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit. Wala nang puot. Tanging isang malalim na awa. Hindi, sagot niya. Nandito ako para sa sarili ko. Huminga siya ng malalim. Rajahon, sinira mo ang buhay ko. Inagaw mo ang aking tiwala. Inilagay mo ako sa isang impyerno na hindi ko akalaing posible. At habang buhay, pagbabayaran mo yon sa mata ng batas. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Rajahon. Pero, pagpapatuloy ni Alonsina, ayoko nang maging bilanggo kasama mo. Ayoko nang dalhin ang bigat ng galit na ito habang buhay. Kaya nandito ako para sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Napatingala si Rajahon hindi makapaniwala. Pinapatawad kita. Ulit ni Alonsina, mas matatag ngayon. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Tumayo si Alonsina. Wala na siyang kailangang sabihin. Pagtalikod niya, naramdaman niya ang paggaan ng isang pasanin na hindi niya namalayang matagal na pala niyang daladala. Sa paghakbang niya palabas ng bilangguan at pabalik sa sikat ng araw, alam niyang ito na ang tunay na katapusan ng kanyang laban. Kinabukasan, hinatulan si Rajahon at dagsa ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Alonsina ay wala sa courtroom para marinig iyon. Nasa itaas siya ng kanyang opisina. Sa rooftop garden ng Sinagtala Holdings, tanaw niya ang paglubog ng araw sa syudad ng gintong araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. A beautiful ending to a stormy day, sabi ng isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Lumingon si Alonsina at ngumiti. O baka naman, isang magandang simula para sa isang bagong umaga, sagot niya kay Apo Dayaw. Tumabi ito sa kanya, pareho silang nakatingin sa abot tanaw. Handa ka na ba para sa bagong simula, Alonsina? Tumingin si Alonsina sa kalangitan, sa mga ulap na dahan-dahang nagbabago ng hugis. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang puso ay kalmado, buo, malaya. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa at walang katapusang posibilidad. Handang-handa na. At dito nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Alonsina sa kwentong pinamagatang Ang Bukang Liwayway ng Pagpapatawad. Natutunan natin sa kanyang kwento na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo hindi bumabagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. At higit sa lahat, ipinakita niya sa atin na ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa taong nakasakit sa atin, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Ang regalo ng kapayapaan at kalayaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyo na babasahin namin ang lahat ng iyan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!